So, this is it, Pansit. Alright, so, ang topic natin is napakaganda, sabi ko nga sa'yo, prospecting, inviting, and sponsoring. Alright, so, ayan na. So, this is it. Okay. Now, paano ba ito? Sabi ko nga sa inyo, ito pong ituturo ko sa inyo ay basic lamang. Since yung iba masyado na advanced on how to invite people, how to invite sa kanilang organization, o paano palaki ng kanilang organization, minsan nakakalimutan nila mga basic things to do. Okay? Ito mga basic na to, pag natutunan mo at nalaman mo, ito nang po yung magagamit mo para maging mas bihasa ka dun sa pag-i-invite sa using technology. Okay? Ayan. Now, sponsoring is the lifeblood of any network marketing business. So, since tayo po, ang negosyo po natin ay tao, so kumbaga, kailangan natin mag-imbita ng tao. Siyempre, remember, network marketing is capturing the market. Okay, capturing the market. Kaya lang, hindi lahat kasi pupwede sa negosyong ito. Take note of that. Hindi lahat pupwede sa negosyo na to. Kung lahat, okay, pwede naman lahat is prospect. Sabi nga nila, everybody is prospect. Everybody is a prospect, but not everybody, okay, ay qualified sa negosyo natin. Okay? So, kailangan natin malaman yun. Now, if you want to earn big in network marketing, you have to start building your network fast. Okay? So, dapat umpisahan mo, kung gusto mong kumita ng malaki dito sa ganitong klase negosyo, umpisahan mo sa pagpapalaki ng network mo or pagbe-build ng group o yung network of people mo. Okay? Remember that this business is leveraging, right? So, you have to leverage your time or yourself through other people. Alright? So, dapat ganun ang ginagawa. Yun ang priority mo. Kasi, madali na pong magbenta at napakadaling makabenta kung meron ka ng network. Okay? Kung meron ka ng group. Kasi kung minsan, kadalasan, nakala ng iba, para kumita ka ng malaki, ng milyon, kailangan marami kang ibenta. Truck na truck ang ibibenta mo mga produkto. Hindi po ganun. Okay? May technique po. Okay? May technique po. At ito yung tuturo natin sa inyo. Alright? So, umpisan po natin sa prospecting. Ano ba yung prospecting? Prospecting is the first step in sales process which consists of identifying potential customers, aka prospect. So, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi lahat po ay pupwede sa negosyo natin. Pero, siyempre, nagpo-profiling ka, nagpo-prospect ka, namomrospect ka. Sa mga kakilala mo, hindi lahat yan pupwede sa negosyo mo. Totoo yan. Pero, meron kang ma-identify na potential na tao na pwede mong invitein. Okay? Depende sa'yo kung ano yung mga sinet mo na mga priorities para sa prospects mo. Pero may mga guidelines po akong ituturo sa inyo. Okay? Now, how to start inviting people in your business. Okay? Paano magsimulang mag-imbita? Kasi yung iba, kadalasan, sumali sila, napaka-excited nila sa pagsali sa negosyo, pero after pagsali, ano kaya? What will happen? Ano kayong next step na gagawin ko? Di ba? At lost yung iba, ano kayong gagawin ko? Anong next step na gagawin ko? Okay, so, siyempre, una, ito po yung mga i-consider mo pag mamamrospect po kayo ng tao. Okay? Now, take time to learn. Unang-una, siyempre, before ka mag-imbita, pag-aralan mong mabuti yung negosyo mo. Di ba? Yung iba, so sobrang excitement na nararamdaman nila, hindi na sila nag-aaral, hindi na pinag-aaralan ng negosyo nila. Ano bang negosyo mo? Ano bang meron dito? Di ba? Ano ba yung sign na yan? Ano ba yung sign na yan? Bakit pag nagsisign sila ng ganyan? Alamin natin, sino ba yung mga may-ari ng kumpanya? Alamin mo background. Alamin mo kung sino mga nasa likod ng kumpanyang sinalihan mo. So, you have to know the ins and outs of your business. Alright? So, siyempre, kapag familiar ka na at comfortable ka na sa business mo, mas madali mo siyang i-share. Kasi, ang mahirap, share ka ng share, pag tinanong ka, di mo alam ang sasagot mo. Kausap ka ng kausap sa tao, hindi mo alam kung ano sasagot mo. Pag tinanong nila, okay, hindi mo na alam, ano mangyayari sa'yo? Therefore, okay, failure na yung invitation mo. Remember, pag sumabak ka sa gera, dapat equipped ka, may baril ka at may bala. Hindi yung bala lang, wala kang baril. So, dapat may baril ka at saka may bala ka. You have to know your business. Ano ba yung business mo? Ano ba yung pinasok mong negosyo? Ano ba itong pasikot-sikot na to? Kasi gusto mong kumita eh. Gusto mong yumaman eh. Gusto mong kumita ng malaki. Dapat alamin mo, pag-aralan mo muna. Take time to learn na yan. Pag-aralan. Kaya nga, just like what you're doing right now is you're taking time to learn about your
business. Ayan, di ba? So, siyempre, alamin mo may produkto pala. Hala, okay? Ayan, so alamin mo na kung ano yung tok-tok na to. Alamin mo kung ano itong, di ba? Negosyong ino-offer mo. Maging komportable ka dyan. Sino ba yan? Ano ba yan? Di ba? So, yung iba kasi, namimili na sila, no? Namimili sila sasabihin, hindi, alamin mo, ano ba? Okay? Para kasi, yung iba kasing mga kliyente mo, ang gusto nila, delivery service lang, edi alam mo kung ano yung offer mo sa kanya. Gusto nila, produkto lang, alam mo ano yung offer mo sa kanya. Ngayon, may tok-tok mall pa tayo, di ba? So, remember, maging familiar ka sa apps, maging familiar ka sa system natin, how it works, at kung paano siya nagpo-function o nagsisimula. Di ba? So, alamin po natin yan ang pasikot-sikot sa negosyo natin. Remember, lalo na to, no? Yung kaka-launch lang natin kahapon na Tok Tok Mall. Paano ba ito? Alamin mo, aralin mo, magtanong-tanong ka, at take note para malaman mo about sa negosyo mo is you have to follow our pages. Yung page natin, yung JC, Good Life by JC Premier. Tapos yung ating ito, yung online franchise group natin para updated kayo. Ano pa? Dapat maging part po kayo ng Viber group natin, yung online franchise materials. Okay, yung mga online franchise materials sa Viber group, andun po binibigay o pinopost yung mga high resolution na mga materials. So dapat maging familiar ka, maging komportable ka diyan. Okay? At alam mo kung ano yung mga latest happening sa negosyo mo. Baka di mo pa alam na meron tayong Tok Tok Mall. Okay? Na soft launch kahapon. Di ba? So dapat alam mo yan. Okay? So, next. Create a prospect list. Siguro, narinig nyo na to, no? Narinig nyo na to. Prospect list. Gawa ka ng prospect list. Ilan? 100. Okay? Minsan nagrereklamo ka pa. Ang dami naman, pero mind you, ladies and gentlemen, yung cellphone mo o yung friends mo sa Facebook, mahigit na 5,000 yan or 5,000 the most. Pero pag nag-create ka ng prospect list, wala kang maisulat. Ibig sabihin, yung mga kaibigan mo doon is kaibigan mo lang pero hindi mo personally kakilala. Tama? Ayan. So, you identify your prospect kung sino sila and then isulat mo. Now, bakit kailangan mo isulat ang prospect mo? Kasi don't rely on your memory. Memory alone, sometimes our memory fails. Di ba? So, katulad ko, may nag-chat sa akin kahapon, hindi ko maalala talaga kung sino siya, kung ano siya, di ba? Kung sabi ko, refresh me. So, nagpakilala siya. Yun. So, our memory fails sometimes. Lalo na pag nagkakaedad ka na, nagkakaroon ng memory gap. Di ba? So, you have to write. Okay? May papel, write. O kung meron kang cellphone, i-type mo doon yung pangalan ng tao. Okay? Okay? So, hindi lang pangalan ng tao ang kailangan mong alamin, ano? So, dapat identify mo talaga at kilalanin mo kung sino yung prospect mo. So that you can create your prospect list. Tapos, ang prospect list, kunyari, pinakreate ka ng 100, hindi natatapos sa 100 yun. Dapat nadadagdagan yun. Kunyari, may na-invite ka na. Tapos, cross out mo na yan, di ba? Ilalagay mo ng check na na-invite mo na. Tapos, nagdadagdag ka. Every time dapat, nandyan sa tabi mo yung lapis at papel mo. Di ba kung minsan mayroon kang maalalang tao, uy, naalala mo kaya may napadaan o napadaan sa newsfeed mo, uy, itong tao na to pala, isulat mo na. Kaysa dun sa makalimutan mo ulit. Okay? Ako, experience ko yan dati. Bata pa ako, pero medyo malilimutin na talaga din ako. Okay? So, kaya dapat isulat po natin. Kaya pinapagawa kayo ng prospect list ng iyong sponsor or yung coach or mentor mo. Alright? So, sabi ko nga kanina, everybody's a prospect. However, your target prospect should start with this. So, sino ba yung mga kilala mo? Ano? Sino ba yan? Yung classmates mo? Friends mo sa office, di ba? Office mate mo, katrabaho mo, okay? Yung sa grocery, etc., etc. Depende yan. Yung barbero mo o kung sino yung gumugupit sa'yo, mga ganon. So, alamin mo kung qualified ba sila na maging prospect mo. Di ba? Lahat pwede, pero hindi lahat qualified sa negosyo mo. Okay? So, everybody's a prospect. However, sabi nga, alamin mo yung mga taong ito. Unang-una, alamin mo sino ba yung mga taong may paraan para maka-join. Di ba? Kung minsan, napakaganda ng offer mo, napakaganda ng negosyo, pero wala siyang paraan para maka-join siya. Tama? Ayan. So, number 2, may pangarap o hangarin sa buhay. Naku, baka naman ang in-invite mo,
bata pa, wala pang pangarap yan, wala pang hangarin sa buhay, wala pang gustong mangyari sa buhay niya, happy-go-lucky pa siya. So, skip mo muna siya. Okay? I-prioritize mo yung may pangarap. Okay? And then ito, may responsibilidad o hinaharap. Okay? Responsibilidad. Okay? So, kumbaga, meron siyang dapat, may obligasyon na siya. Okay? Ibig sabihin, meron na siyang binubuhay, mga ganon. May pamilya na siya. So, may responsibilidad na siya. Siya yung breadwinner ng family, parang ganon. Okay? Next is yung may authority. Bakit hanapin mo yung taong may authority? May command siya. Okay? Siya nakakapag-decide. May command siya nakakapag-decide. Kunyari, head of organizations, supervisor, manager. Ayun yung priority. Bakit? Ibig sabihin, may hinahawakan tao yan. Di ba? Negosyo natin, tao. Therefore, hanapin natin tao, hindi unggoy. Okay? Ayan. May pangangailangan o needs. So, ito na. Ito na kasama din to sa may responsibilidad. May pangangailangan, may needs na kumita, yumaman, o may needs na talagang, kumbaga, taong hirap na sa buhay, gustong umasenso, yun ang hanapin mo. Okay? Yung iba, yung hayahay pa sa buhay, wala namang needs para pumataw sila or ano, i-next mo na muna. Hanapin mo yung taong karapat-dapat para sa negosyo mo. Okay? Ito pa yung mga basic, I tell you. Basic ito. Alam na to nung iba, pero this will serve as a review para sa inyo. Okay? Ayan. Now, inviting naman tayo. Kanina, prospecting. Ngayon, inviting naman. Okay? Inviting. Offering the promise of an attractive and enjoyable experience. Okay? So, pag nag-invite ka, okay, eto, kailangan yung i-consider itong mga to. Alright? Remember, there are 3 ways to invite a prospect. Through phone, personal, or social media. 3 paraan para mag-imbita. At siyempre, before ka mag-imbita, make it a point, na alam mo na kung sino yung imbitahin mo. Based yan sa listahan mo kanina. Tama? Sa prospect list mo. Based yan doon. Alright? So, ayan, 3, through phone, personal, or social media. Okay. So, alamin mo muna yung purpose. Remember, sabi nga, pag nag-invite, invite lang. Do not present. Ang mahirap kasi sa iba, okay, nagpe-present agad sila. Nag-invite pa lang dapat. Take note, huwag ho tayong masyado excited. Pag sinabing invite, please invite lang. Do not present. Okay? Do not present. Now, kaya pumapalpak minsan ang iyong prospect kasi nagpe-present ka na. Ang purpose mo pa lang talaga dapat o ang talagang role mo pa lang dapat is mag-imbita. Invite mo siya para sa Zoom, invite mo siya para sa appointment, invite mo siya para may explain mo yung negosyo. Okay? Hindi naman ikaw mag-explain. Para ma-explain ng mentor mo, okay, ma-explain nung upline mo o yung coach mo ang negosyo. Di ba usually, sabi niyo, sige, mag-invite na kayo. Kaya lang sobrang excitement mo o sobrang excited ka sa negosyo, you're trying to present already. No, wag muna. Just invite, do not present. Okay? Just invite, do not present. So, what if may makulit? Sabi niya, anong negosyo yan? Basta, ang tao, magdidepende naman yan sa sasabihin mo. Sasabihin mo, hindi ko pa ganong alam eh. Mag-attend ka na lang nung orientation namin para ma-explain sa'yo. Pero ang ganda nito. Ma-excite ka lang, parang bitinin mo lang. Okay? Bitinin mo lang siya. Alright, so sa prospect list, ito dapat yung pinaka-pattern mo. Ilagay mo yung name, telephone number, and then remarks. Ano yung remarks? Siyempre, ilalagay mo dyan, nakausap mo na ba siya? Okay? Or anong napag-usapan nyo? Parang ganon. Okay? So, now, invitation by phone, chat, or PM or DM. So, gamitin mo ito, yung invitation by phone is 80% of your time. Okay? 80% of your time through phone, through chat, or yung sa messenger, tawagan kayo, or sa chat, okay? Or DM. Basta, gamitin mo siya by phone o social media. Okay? 80%. Okay? 80%. May reason po kung bakit. Okay? Now, phone invitation is practical. Kasi bakit? You can set as much as 10 appointments in an hour without leaving your home. Tama hindi? Convenient? Of course, convenient yan. Kasi hindi magastos. Katulad ngayon, karamihan ngayon ng invitation, dapat gawin mo siya through phone, through chat. Diba? Okay? Messenger, video call. Huwag mo nang pupuntahan kasi it's a waste of time. Waste of time and money kapag pupuntahan mo pa siya.
Ngayon, ang uso, Zoom na lang ngayon. Okay? Kailangan mag-adapt tayo. Alright? So, syempre, pag kumausap ka sa phone, you have to keep it short and simple. Use the KISS method. Okay? KISS method. Keep it short and simple. Ano lang ang kailangan mo? Invite mo lang siya. Pag naset mo na yung time, okay, date, okay, at kung saan kayo magkikita, through Zoom ba yan o through Google Meet ba yan or personal ba yan, cut yung pag-uusap. Cut the conversation. Pag nakuha mo na yung gusto mo. Keep it short and simple. Alright? And siyempre, okay, mag-create ka ng script para pag nagsalita ka, tuloy-tuloy na. Alright? Uy, pare, kumusta ka na? Alam mo, busy ako ngayon mga ganun-ganon. So, pero, okay, gusto ko sana itong imbitahin. Mga ganon. So, dapat lagi ka nagmamadali. Ito na yon. So, dapat meron kang script para mag-set ng appointment. Okay? Ito, ano lang ito, no? I-rate ko lang ito and then you can enhance this one. Okay? Sabihin mo, hello, pre. Okay, kumusta ka? Pasensya ka na, naistorbo kita, medyo nagmamadali ako ngayon. Di ba? So, I only have a minute. O, meron lang akong 1 minute para sa'yo. Dapat excited ka. Okay? Dapat excited ka. Maya-maya kasi nasa meeting na ako ulit eh. So, magko-curious yan. Wah, bakit laging busy ata ngayon to? Okay? So, sabihin mo, meron akong ginagawa ngayon na negosyo. Purely online to, no meet up. Okay? So, siyempre, for your convenience and protection, no meet up. Siyempre, yung pag sinabing purely online, no meet up, mas gusto nila yan. Oh, anong gusto mo pare? Mamaya or bukas? Okay, sige. 3 p.m. bukas, mag-meet tayo sa Zoom. O, ito yung, isi-send ko yung Zoom meeting. Great, o sige. Ganon lang kasimple. So, hindi mo kailangan literally sundan mo to, pero gumawa ka ng sarili mong script. Importante, meron kang script. Ngayon, mas madali na. Kasi bakit? Pwede na yung mangopyang ngayon o mag-script ngayon. Okay? Maski nandito, kunyari, ngayon, kinakausap ko kayo, o meron akong binabasa, di nyo naman nakikita, di nyo naman alam. Tama? So, napakadali ng gawin ng negosyo ngayon. Dapat meron kayong script. Alright? So, ayan. Ito yung mga talking points nyo pag nag-invite kayo. Okay? Never text, okay, the business over the phone. Wag mong i-text. O, kunyari, chinat mo, diniscuss mo na doon ang negosyo mo. Hindi. Okay? O kaya, diniscuss mo over the phone ang negosyo. Wag. Okay? Dapat mag-set ka ng appointment. At kung minsan, mas makikinig yung tao sa'yo, okay? Mas makikinig yung kakilala mo sa ibang tao kaysa sa'yo. Kaya hindi ikaw dapat ang nagpapaliwanag. Alright? Pag ikaw nagpaliwanag, babara-barahin ka niyan. Pero pag ibang tao magpapaliwanag, mahihiyayan mambara at makikinig. At pag nakinig yan, sigurado ko, maintindihan niya at magugustuhan niya yung negosyo. Alright? Ito pa, act in a hurry. So sabi ko kanina, kapag nakipag-usap ka, dapat lagi ka nagmamadali. Okay? Sige pare nagmamadali ako, may appointment pa ako, may kakausapin pa ako eh. Parang ganon. Okay? So never talk too much. Keep it short and simple. Okay? Ayan. Now, learn to cut the conversation and never lie, okay, to your prospect. Okay? Huwag kang magsisinungaling. Totoo namang busy ka, di ba? So, busy ka, maraming appointment, marami kang tatawagan pa. And then, wag kang magsisinungaling. Okay? Wag kang magsisinungaling. Pwede mong i-evade yung conversation, pero wag kang magsinungaling. Kasi alam ng tao pag nagsisinungaling ka. And alam ng tao pag ikaw ay masaya or hindi. Tama? So, dapat tama lang. Okay? Kunyari, may mga kausap pa kasi ako pare. Totoo naman na dapat may kausap ka. Or, i-force mo yung sarili mo, okay, na talagang marami kang dapat ginagawa. Okay? Para maging totoo yung sinasabi mo. Alright? Ano pa? Ito po. Be happy and cheerful and excited. Express your emotion. So, kapag nasa phone ka, or even chat, or even text, alam nung kausap mo o yung naka-receive kung excited ka or hindi. Tama? Di ba? Alam na alam niya. Kaya dapat ipakita mo yung emotion mo, yung excitement mo sa negosyo mo. Alright? Pag nag-invite ka, dapat excited ka. Okay? Wag kang magtatawag. Like for example, hello pre. Oo, may ginagawa akong negosyo ngayon. Ang ganda nga eh. Excited nga ako. Sali ka pre ha. Oo, asahan kita. Nako, baka sabihin niya, pre, may problema ka ba? Di ba? So, you have to be excited.
Excited ka na pag nag-invite ka, dapat excited ka. Uy, naku pre, kumusta ka na? Naku, ang tagal na kitang hinahanap. Alam mo, naku, eto na. Eto na, naku, gusto ko tayong makasama dito sa negosyong ginagawa ko ngayon. O sige, mag-meet tayo bukas ha. O sige, bye-bye. Tapos, mga ganun lang. Be excited, okay? Excited ka lang dapat. Ano? So, itong prospect list, kapag ito, kinausap mo na siya, remarks. So, nung nakausap mo siya, anong ginagawa niya? Nagbabasketball siya sa mga oras na to. So, anong gagawin mo? Follow up mo siya. So, nung tinawagan mo siya, nag-overtime siya. O, i-set up mo ulit. Okay? So, day off niya. Naku, go. Yun, anuhin mo na siya kung day off niya. So, isulat mo to. Nandiyan ang remarks. Bahala ka na kung ano yung mga ilalagay mo dyan. And siyempre, importante is yung action, kung anong gagawin mo. Follow up ba yan or ano ba yan? Para at least every day meron kang ginagawa. Meron kang oras, hindi yung by chance lang lagi. By chance may masalubong ka, may makita ka, by chance na may matawagan. Hindi. You have to create it. Okay? Take action. Take massive action. You have to create it. Hindi pwedeng yung kung sino na lang at kung sino lang makita, kung sino lang makausap, gano'n. Hindi dapat. Dapat may target ka. Kunyari, targetin mo, dapat may makausap kang 5 or 10 sa araw, sa isang araw. O imagine mo, yung 100 prospect list mo, 10 araw lang yun kung 10 person ang tinatawagan mo per day. Tama? So dapat lagi nadadagdagan yung prospect list mo. Alright? So, ayan. Now remember, choose convenient time for Zoom meeting. Okay? Usually, dapat ikaw ang nagdi-dictate ng oras. Pero siyempre, pag di siya talaga available, edi ikaw mag-giveaway. Ganon. Okay, remember, negosyo to. Pero dapat, papasunod mo sila sa schedule mo o sa oras na gusto mo. Pero kung hindi naman, well, pag-usapan nyo, mabuti. Alright? So, wag mong laging i-insist yung sa'yo. Wag mong lagi i-insist na, ako dapat masusunod kasi ako yung, hindi dapat yon. Okay? Hindi dapat ganon ang lagi mong iniisip. Remember, tao din yan, busy din yan. Malay mo, meron talaga sa pinagkakaabalahan. Di ba? So, pag-usapan nyo yung convenient time para sa Zoom meeting po ninyo. Alright? So, it's either yan, ilalagay mo siya sa Zoom presentation ng team ninyo or personal mo siyang i-zoom at ipapresent yung negosyo. Okay? Ayan. Remember also to plot your schedule. Ito din sinasabi ko kanina. Okay? Kunyari, ito, no? Ilagay mo yung ano dito. Ayan. Tignan mo ha, January 2019 pa to. So, dapat, ano yan, i-schedule mo dyan yung daily activities mo, ilagay mo para alam mo kung ano yung gagawin mo the following day. Kasi kung di mo alam ang gagawin mo the following day, nako, by chance na lang lagi. Hindi po pwede yun. Ang pagkuha ng pangarap mo doon, by chance din. Dapat may calendar ka. Okay? May planner ka. Now, pag nag-invite ka over the phone or chat, do not mention the name of the company yet. Huwag muna. Okay? Basta sabihin mo may ginagawa ka negosyo. Napakaganda. Okay? Ayun. Now, do not mention the word recruit. Kasi magkaka-idea sila. Alam naman natin yung iba, allergic sa recruit, di ba? Recruit, mga ganon. So, do not say that this is a get-rich-quick scheme. So, wag mo sabihin na to, nakayayaman ka agad dito, yaman tayo dito, mili-mili kikitain natin. Wag ganon, matatakot yung tao. Nako, illegal to. Mga ganon na maiisip nila. Okay? Ayan. So, sabi nga, hindi to get rich quick, get rich sure ito. Ayan. So, never say the word networking. Ayaw din nila marinig yan yung iba. Ayaw nila. O, kunyari, may nagtanong sa'yo, pre, ano yan, networking? Siya na mismo. May dalawang paraan ka para sagutin to. Okay? Dalawang paraan. Pero, sagutin mo muna sa isang tanong. Okay, bakit? Pre, gusto mo ba ng networking? Kung sagot is yes, sabi mo, good news, networking to, at the same time, franchising and logistic. Kung sabi niya, bakit pre, gusto mo ba ng networking? Ang sagot niya, hindi. Nako, good news, hindi to networking, ito ay franchising, logistic, at tok-tok mall. Di ba? Or mall, online shop. Parang ganon. So, never say the word networking. Ayaw nung iba yan. Though networking, walang problema dyan. Masama lang ang image ng networking, kaya allergic yung iba dyan kasi di pa nila naintindihan. And never explain the business over the phone or chat. Okay? So, ito yung mga guidelines nyo para pag-invite over the phone. Okay, now,
Ito naman, personal invitation. So, paano naman tong personal invitation? Yung personal invitation, siyempre yung magkita kayo. Ngayon, medyo lumuluwag-luwag na. Okay, yung iba naman ngayon kasi hindi pwedeng via Zoom, hindi pwedeng via phone, kailangan magkita talaga. Lalo na yung mga close friend at saka yung mga bigatin na mga prospect mo na kailangan mag-meet kayo. Okay? So, ito yung personal invitation tinatawag. Okay? So personal invitation, gawin mo lang ito 20% of your time. Okay? 20% of your time. Kunyari, may nakasalubong ka, nakasabay ka, di ba? So, yun. Pero, wag na wag mo agad sasabihin kung ano negosyo mo. Invitation lang. Remember, invitation ka lang. Invite ka lang. Do not present. Ang mahirap kasi, pag upo mo, di mo na pinakawalan, dun pa lang, 10% mo na, hindi maganda yung gising niya, hindi maganda yung kulang siya sa tulog, hindi niya intindihan, rejected ka kaagad. Take your time, okay? Hold your horses, sabi nga. Okay? Hold your horses. Huwag muna. Pakiramdaman mo muna yung tao kung nasa mood siya or okay ba sa kanya, di ba? Ayun. Kasi lahat may pinagdadaanan. Remember, lahat may pinagdadaanan. Kung minsan, pakikinggan ka lang yan, pero hindi yan mag-i-interest. Kasi bakit? Hindi timing. Remember, timing is everything. Okay? Ayan. Now, pag naman nag-invite ka personal, okay, gamitin mo yung form o yung acronym natin na FORM. Okay, hindi agad yung application form o ganito. Pagkakita mo, friend, halika, mag-fill up ka na agad ng application form. Hindi po yun, okay? Form is, you talk about family. Uy, kumusta ka na? Lalo na kung matagal kayo hindi nagkita, di ba? Uy, kumusta ka na? Ano na apelido mo ngayon? Lalo na kung babae siya. Uy, ano na apelido mo ngayon? Nag-asawa ka na ba? Oh, ganon. Family muna. Siyempre, walang magandang pang-open ng negotiation or negotiation ng conversation is yung about family. Uy, how are you? Kumusta ka na? Kaibigan mo siya. Uy, kumusta na? Kumusta na nanay mo, tatay mo? Kumusta yung mga kapatid mo? Oh, di ba? Kunyari, kakilala mo siya tapos ang friend mo yung kapatid niya. Oh, kumustahin mo muna, hindi yung, uy, kilala kita. Alika, mag-tok-tok ka. Baka anong tok-tok to, di ba? So, ayan. And then you talk about occupation. Uy, saan ka nag-work? Kumusta ka na? Saan ka galing? Nag-work ka ba? Oo. Di ba? Mga ganun. Oh. Uy, kumusta ka naman? Kunyari, napag-usabi yung family, napag-usabi occupation, and then recreation. Oh, anong ginagawa mo kapag day off mo or wala kang ginagawa? Oh, di ba? Para ganun. Alamin mo para alam mo kung ano yung free time niya. And then, lastly is message. Ang mahirap kasi, nauuna yung message sa atin. Uy, kumusta ka na? Halika, mag-join ka sa Tok Tok. Power to. Grabe to. Kita ka malaki dito. Yari ka. Di ba? Yari ka. So, yun. So, dapat, okay, hold your horses muna. Pag personal invitation, medyo sensitive ng konti. Okay? Ayan. So, know your prospect. Alamin mo rin kung sino yung prospect mo. Okay? Pag sinabi lang, ayaw kong bumisita ka sa amin, huwag kang magpumilit. Wag mo sila iso-surprise. Saan bahay nyo surprise? Minsan may mga taong ayaw nila ng surprise visitor. Okay? Even ako, ayaw ko ng surprise visitor. Gusto ko planned. Okay? Or mas maganda, okay, para mas convenient, magkita na lang sa labas. Okay? Sa restaurant or sa food chain. Ganon. Wag sa bahay. Kasi maraming preparation pag sa bahay. Maraming makukulit, maraming hindi kayo makakapag-usap mabuti, di ba? Ayun. So, pag ayaw ng prospect mo, magpapunta sa bahay nila, huwag kang magpumilit. Okay? Huwag kang magpumilit. Okay? So, now, we speak of sponsoring. Ito na, sponsoring. Sponsoring. One assumes responsibility for another person or a group during the period of instruction, apprenticeship, or probation. Yan is ibig sabihin ng sponsoring. Sponsoring, mas maganda siyang pakinggan at mas responsible pakinggan. Okay? Kasi assume responsibility. Okay, kaysa dun sa recruiting o recruitment. Recruit. So, palitan natin ng sponsor. Okay? Ayan, palitan mo ng sponsor. So, sponsoring, mas responsible ang dating. Hindi lang dating, mas responsible talaga. Okay? Ang sponsoring na term. Okay? So, remember, yung pag nag-sponsor ka ng anak, di ba, nabinyag, sponsor tawag na kasi kayo maging surrogate parent. Ayan. This comes after your prospect has decided to join you in your business. And if you want your business to grow, you have to help and support your people to grow as well by helping a good sponsor. By being a good sponsor pala, by being a good sponsor. So dapat you have to be a good sponsor sa yung mga
bagong sali. Alright? So that is becoming responsible. Alright? So parang ikaw, di ba, sabi ko sa inyo, pag ikaw nag-anak ng binyag, nag-anak ng kasal, so you assume responsibility kapag yung parents nila ay wala na. Tama? So ikaw yung maging surrogate parent. Yun yung responsibility. Hindi yung gagawin mo ninong o sponsor yung kakilala mo kasi gusto mo maraming regalo yung anak mo pagdating ng Pasko. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Kaya yung target ng iba, paramihan ng sponsor. Hindi po, hindi po. Okay, so sponsoring is different from inviting. So now, when you call your prospect to join you in your business, it's called inviting. Yung sponsoring naman, okay, when you invite and teach your people, that is called sponsoring. So mas responsible talaga yung term na sponsoring. Okay? So how to be a good sponsor? Okay, ito naman, how to be a good sponsor. Ayan, unang-una, to become a good sponsor or mentor or uplines or coaches, okay, teach them the proper ABC rule. So, alam nyo na yung ABC rule kung ano. So, siyempre, si A, ito yung advisor, si B, yung bridge, C, yung client. So dapat pag pinakilala mo, even sa Zoom, pag pinakilala mo yung mentor mo, yung coach mo, sa prospect mo, sa client mo, itiniti up mo lagi itong sponsor mo o yung advisor mo. Ititi up mo sila lagi. Okay? So para magkaroon ng confidence din itong sponsor mo at saka makinig itong iyong kliyente. Ikaw, ang nag-imbita, ikaw po yung bridge. Okay? Now, B, ito po, show them the importance of attending trainings. The more you learn, the more you earn. Okay? So, totoo po ito, no? The more you learn, the more you earn. So, mas marami kang knowledge, mas maganda. Kasi mas marami kang bala. Okay? Ayan. So, kilala niyo si Michael Phelps, nako, is the most decorated Olympians in history. With 28 Olympic gold medals at the age of 31. So, siyempre ito, okay, nag-training po ito lagi. Attend yan ng mga training. Siyempre, lagi siyang nagsuswimming, nag-aano sa kanyang craft niya, pinagbubuti niya yung craft niya. Parang ganun din tayo. Dapat pagbutihin din natin. Dapat alamin natin pasikot-sikot na negosyo natin. Okay? Ayan. Letter C is teach them how to do one-on-one, okay, presentation. So, siyempre, mag-grow ka rin sa business mo, dapat din, para mag-grow ka, dapat yung nagagawa din ng mga tao under you. Dapat nakakapag-present na rin sila. Okay? Dapat matuto silang mag-present mag-isa. Hindi sila lagi nakaasa sa iyo para mag-grow mabilis ang negosyo mo. Okay? Teach them how to do 101. So, paano yung 1-on-1 na yan? Napakadali po niyan. Paturo po kayo sa mga sponsors nyo. May mga techniques kung saan uupo, kung saan, pag nagpe-present ka, personal to. Kung paano yung posisyon ng kamay mo, kay ikaw ay kaliwete o kay ikaw ay right hand. Okay? So, dapat alam mo. At kung saan nakaharap yung kliyente mo, dapat alam mo. Okay? Itinuturo yan ng mga sponsors natin. Ayan, so alamin mo. Siyempre, kailangan pag magawa mo ng mabuti ang pag one-on-one, pagpa-present, dapat master mo yung negosyo mo. Okay? Kung hindi pa, of course, you have to seek assistance sa iyong mga sponsors. Okay? So, ayan. Teach them how to answer objections. Now, ang pinakamalupit kasi sa lahat na may encounter ng mga client, yung mga new leaders mo or members is yung answering objections, yung pagsagot sa mga malulupit na tanong ng mga kliyente nila pag kumausap na sila ng tao. Like for example, nag-i-invite pa lang. Ito, may experience ito. Nag-i-invite ka pa lang, sasabihin nila agad, networking yan, ano? Ano sasabihin mo? Ano sasagutin mo? O kaya, magsisimula ka pa lang, pare, kumusta ka na? Kapi tayo. Nako, scam yan, scam yan. Pyramiding yan, alam ko yung pyramiding yan. Ganun ka agad. Kapi pa lang sinabi mo, kaya wag mong gagamitan na yung magkape tayo. Okay? Iba na lang. Milk tea na lang, iced tea na lang, or magmerienda na lang. Parang ganon, di ba? So, and then, answering objections, siyempre, unang-una, you have to prepare your leaders or members sa mga objections ito or rejections. I-prepare mo yan. Paano ba sumagot? Okay? Pag di niya alam, ano ba sasagutin niya? Okay? Like for example, sa interview, pag tinanong ka, pag di mo alam ang sagot, sabihin mo,
Okay, hindi ko alam, but I will look for an answer. Okay, give me 1 day or 2 days. O give me a minute. Tawagan mo ngayon yung sponsor mo. Upline, sponsor, anong sagot dito? Parang ganon. So, dapat, right there and there, sabihin mo sa kanya, and be honest kung hindi mo alam yung sagot. Okay? Hindi yung magmamagaling ka, sasagutin mo. Okay? So, katulad yan, pag sinabi networking, bakit gusto niyo po ba ng networking? Yun lagi ang ano mo, ang pang-shield mo. Bakit gusto niyo ba ng networking? Sabi niya, hindi. Good news, di po networking to. Ito pa yung franchising, logistic, at the same time, di ba? Mall, e-mall or online mall o online shopping mall. Parang ganon. So, ayan, now, start letting them organize a meeting. So, ang pag-organize ng meeting, hindi lang ito personal, kundi even meeting sa Zoom, meeting sa Google Meet, or meeting mismo sa, like, sa Messenger, di ba? Pwede mag-meet yan. Or over the phone, conference call, mga ganon-ganon. Organize, start letting them, kumbaga, hayaan mo sila mag-organize na. Paisa-isa, dalawa-dalawa, o kaya presentation. Okay? So, unti-unti, habang sa masanay silang nag-organize. Okay? Hindi lang sa bahay nila or sa opisina nila, kundi via Zoom. Uso na ngayon ng Zoom, di ba? O Google Meet. Ayan. So, turuan mo sila. Siyempre, a good sponsor, teach the habit of sponsoring at least 5 to 10 people in the first month or second month. Teaching them, so dapat, as a good sponsor, dapat tinuturuan mo sila na dapat nakakapag-sponsor sila ng 5 hanggang 10 tao sa unang buwan at pangalawang buwan nila. Okay? Ganon. So dapat makikita din nila ito sa'yo na nag-i-sponsor ka din. Okay? Remember, dapat, kung ano yung tuturo mo, dapat ginagawa mo na. Para makita nila, oo, ginagawa. Kaysa dun sa utos ka ng utos, at turo ka ng turo, sponsor, ikaw naman, hindi ka nag-sponsor, anong mangyayari? Tama? Ayan. Teach the habit. Dapat, ito natutunan ko sa pinaka grand mentor ko, si Vice Mayor Bernard de la Cruz, ano? So, yan, ang tinuro niyo sa akin, sponsor. Huwag kang magsawa mag-sponsor ng tao. Okay? Tumulong ka sa tao. Parang ganon. Then, dalawang klase ng tao. Okay? 2 kinds of prospect pagdating po sa presentation ng business mo. Okay, number 1, ito yung those who want to join your business and interested, and those who are undecided. So, dalawang klase ng tao na nag-attend o mag-attend ng yung presentation o ng presentation ng team ninyo, yung interested at yung hindi interested o baga undecided. Okay, pag-usapan natin ito. Okay, sa mga interested, help them sign up. So, kung minsan, hindi nila alam yan, ano bang gagawin? May pipil upan ba sila na form or wala? Okay, so alamin mo yan. Sabihin mo sa kanya. Okay, so online po ito, ganito, ganyan. So, turo mo kung paano. Provide schedules of meetings to attend. Okay, so dapat alam niya kung anong araw yung training, anong araw yung presentation, anong araw yung schedules. Okay? Dapat alam niya. Alright? So, dapat alam ng mga bagong leaders mo, bagong members mo, yung mga bagay na to. Para wala ka man, umaandar ang negosyo mo. Okay? Ayan. So, audio, video, business presentation, materials, dapat meron kayo nito, binibigay ng team nyo yan. So, meron kayong mga materials na ginagamit. Present ninyo. So, dapat alam niya ito. Alright? Sabihin mo sa kanya, turuan mo na siya para ma-prepare niya, ito pala gagawin ko. Mas lalo siyang may excite pag kasali niya. Okay? Now, ano pa? Help them how to start a prospect list. Ayan, turuan mo sila. Sino ba invite mo? O, ano lang, o sige, invitein mo yung mga close sa'yo ngayon. Warm list ang tawag doon. Tapos cold list na. Okay? And then prepare them for discouragement. Sabihin mo sa kanila, alam mo, hindi lahat talaga sasali sa ganitong negosyo, ha? Be prepared na may mga taong magne-negative sa'yo or may mga taong negative kasi hindi lahat yayaman, hindi lahat sasali, at di lahat ay kikita ng malaki. Kung minsan, kadalasan, yung mga in-expect mong sasali, yun ang hindi sasali. So therefore, pag uwi sa bahay, prepared na siya. Tama? Lalo na yung mga bagong sign up, bagong kakasali lang, excited pa yan. Pero, pag hindi mo sila na-prepare sa discouragement, okay? O sige, sabi mo, mag-prospect list ka na. Pagkasulat ng prospect, tinawagan ka agad nang hindi humingi ng advice sa'yo kung ano sasabihin. Na-discourage ngayon. Kung ikaw, pinrepare mo sila sa discouragement, what will happen? Ito pala sinasabi ng mentor ko, sponsor ko, na maraming magdi-discourage sa akin. Di hindi na siya
hindi na siya mag-give up, tama? Hindi na siya hindi na siya give in easily dun sa mga sinasabi ng mga negative na tao. So, hindi siya ma-discourage sa negosyo. Okay, so, eto pa, no? Becoming a good sponsor to your prospect or downline. So, give them follow-up materials or the video presentation or set appointments, encourage them by making appointment if they want to join. So, kumbaga, magbigay ka ng follow-up materials like for example, uy, attend ka ulit. Okay, alam mo, meron kaming CSEL, alam mo, meron kaming activities. Pakinggan mo lang, makinig ka lang. Ganun mag-follow up. Okay, hindi yung pag pinalo up mo, oh, meron pera ka na ba? Mga ganon, wag ganon, ano? Wag agad yung may pera ka na ba or may pang-join ka na ba? Wag ganon. Pag nag-follow up ka, pwede mo silang send ng motivational quotes, pwede mo silang send ng motivational videos or kwento ng mga success stories, mga ganon. Kung meron na kayong mga art card, pwede mong ipadala sa kanya para mas lalo siyang maenganyong sumali. Okay? Ayan. Or yung bagong sali. Bigyan mo sila ng follow-up materials para magamit nila sa negosyo. Okay? Ayan. Becoming a good sponsor to your prospect or downline. So, invite, add them sa official pages natin, social media page natin. Ipa-add mo sila or i-invite mo sila para makapanood sila ng presentation, ng live presentation, training presentation, mga ganito. Okay? Para maski hindi pa sila sumali, nakikita nila overview ng negosyo ninyo. Okay? So, gawin mo po yon. And then, becoming a good sponsor to your prospect, provide them with exciting news, the company events, and product launches and promos. Katulad yan, kahapon. So kung may mga prospect kayo, naku, dapat inad mo sila sa ating online page, katulad nung online franchise group natin. Naku, magsasalita yung presidente ng company. Naku, manood ka. Parang ganon. Excited ka. Naku, exciting ito. May sasabihin good news ang may-ari ng kumpanya. Dapat andun ka. Makita mo at mabibes mo kung ano yung masasabi mo sa negosyo at sa may-ari ng kumpanya. Parang ganon, di ba? Ayan, kunyari may mga launching ng products, uy, may product kaming ilo-launch o may bubuksan kami o may soft launch kaming bagong ways to earn namin, mga ganon. So, dapat maging excited ka dun sa mga taong na-invite mo, ini-invite mo, or pinapasali mo sa negosyo natin. Okay? Ayan, so, excuse me. Dapat updated ka. Okay? Dapat ikaw mismo nakasubscribe ka dun sa mga dun sa mga events natin. Inaabangan mo yan. Katulad yan, tuwing Friday, meron po tayong meron po tayong activities tuwing Friday. We make it a point na meron tayong like yung tanong mo, sagot ko, may mga ini-invite tayong mga successful na tao na yung malaman natin success stories nila. So, minsan, kunyari, meron tayong katulad ito, ng mga dumaan na mga activities natin, di ba? So, eto po yun. Okay, so dapat alam mo, updated ka. Updated din sila. Alright, so, ayan. Invite them in our upcoming Power Pack events. Katulad yan, sa Friday, mga CSEL, yung mga tanong mo, sagot ko, yung mga invite natin yung mga doktor, mga ganon. So, may mga announcement. So, dapat alam niya yan, alam mo yan. Ayan, that is becoming a good sponsor. Okay? So, sino invite mo sa company events? Okay? Unang-una, sarili mo. Invite mo sarili mo. Siyempre, ang mahirap kasi, invite ka ng invite, ikaw mismo hindi nag-a-attend. Nako, hindi pwede yun. Ikaw mismo mag-attend. Pag nakikita kanila nag-a-attend, mag-a-attend din sila. Okay? So, sino pa? Okay? All your groups, all your direct referrals, all your downlines, alright, or your leaders or members. Okay? Yan po ang invitein mo sa company event. And then, lahat ng prospect mo hindi pa sumali, na naka-visit na ng office or nakita na nila yung negosyo natin, naka-attend na sa Zoom, okay, pero hindi pa sila member, invite mo sila. Malay mo, yun ang magpa-decide sa kanila, yung mga events. Di ba? Kasi nakakakita sila ng mga good news, mga stories na compelling stories na kung saan nakaka-relate sila na yun pala yung magta-trigger sa pag-join nila. Okay? Ayan. Ano pa? Mga first-timers to. Pwede rin yung first time, prospect mo pa lang, invite mo siya kasi ang mga events na ganito is more powerful than presentation. Kasi kung minsan ang tao pag nakarelate emotionally, take note pag nakarelate emotionally, ang pagsalit, pag-intindi sa negosyo, mas madali na.
Okay? Kaysa dun sa the other way around. Okay? Pag nakuha mo yung tao sa emosyon, remember, minsan nagde-decide ang tao to buy is because of emotions and greed. Di ba? Naalala niyo yung isang training ko? Because of emotions. Alam mo, yung tao bumibili ng produkto because of emotion. Kasi gusto niyang... Bakit mabenta mga beauty products? Kasi gusto niya laging gumanda, gusto laging maayos. That is emotion. Gusto niya laging presentable siya. That is emotion. Di ba? Bakit bumibili ka ng mamahaling mga gamit, mga damit, mga bagay? Kasi based on emotion yan. Gusto mo makita nila kung sino ka, yung status ko mo. Tama? Parang ganon. Alright, so yan po yung mga invite mo sa mga company events. Okay? So ano pa? Yan. Becoming a good sponsor, ito po, you must constantly make progress. Read lots of books, okay? Learn the business, attend training. So, as a sponsor naman, a good sponsor naman, dapat lagi kang advance para tayong mga teacher. Ang teacher laging advance sa kanilang estudyante dapat. So, dapat lagi kang may alam, advance ang knowledge mo, advance ang kaalaman mo. As their sponsor, as their leader, as their coaches, as their mentors. So dapat advance ka. Hindi yung mas nauuna pa at mas may alam pa yung mga members mo sa'yo. O, di ba? Baka nakakaya naman sa yun. So dapat advance ka lagi. Make progress, sabi nga nila, make progress 1% a day. That is 365% in a year. Tama. One step at a time. Di ba? Di ang daming step niyan in a year. So, learn, 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 learn. Sabi nga, knowledge is power. Pag walang knowledge, walang power. Di ba? Alam nyo na yon. So, ladies and gentlemen, baka ikaw ang puputol ng kahirapan sa pamilya nyo. Take note of this. Kaya ikaw yung nandito ngayon, ikaw yung nagtatrain ngayon, ikaw yung marereject, ikaw yung mahirapan kasi ikaw yung puputol sa sumpa ng kahirapan. Take note ha, sa sumpa ng kahirapan sa lahi nyo. Okay? Kaya prepare for worse and always pray to God, ladies and gentlemen, na makayanan mo ang binigay sa iyo na responsibility nito. Again, responsibility po ang pagputol ng sumpa ng kahirapan sa lahi natin. At may dahilan kung bakit ikaw ngayon ang nakikinig sa akin. Malay mo, sa iyo nakaatang pala yung responsibility na to. And you're lucky kasi ikaw yung first generation rich sa family nyo. At ibig sabihin, ladies and gentlemen, okay, nagsisimula lang ito sa simpleng pag-invite lang, simpleng pagganito lang, di ba? Basta make progress every day. Alright? So, sabi nga, hindi mo kasalanan ipinganak kang mahirap. Ang kasalanan po natin ay mamatay tayong mahirap pa din. Kasi dami pong mga opportunities na pinakita at binigay ang Panginoon sa atin. Kailangan lang natin mag-decide. Magsawa na po tayo sa kahirapan. Alright? So, again, there are 3 simple rules in life. Ito, last na lang ito. No? 3 simple rules in life. If you don't go after what you want, you will never have it. Ibig sabihin, pag hindi mo pinursige na kunin ang isang bagay, hindi mo siya makukuha. Kunyari, gusto mo ng tubig, andun, hindi mo inabot, hindi mo makukuha yung tubig na yun. Kailangan mong abutin, kailangan mag-exert ng effort para makuha mo yung tubig na yun. Para maibsan ang iyong uhaw. O, di ba? Number 2, if you don't ask, the answer will always be no. Pag di ka nagtanong, ang sagot lagi, no. Kaya, hindi po bawal ang magtanong. Pwede pong magtanong, hindi bawal ang magtanong. Okay? Pag nagtanong ka, ibig sabihin interested ka. And remember, walang naliligaw sa marunong magtanong. Kunyari, may pupuntahan ka, dala mo si Mr. magtanong, hindi ka maliligaw. Tama? Hindi ka maliligaw. Dapat nagtatanong ka. Hindi ka nagmamagaling, ay alam ko na yan, hindi ko na itatanong. Number 3, if you do not step forward, you will always be in the same place. Tama, no? Pag hindi ka nag-step forward, you're always on the same place. So, baski baby step yan, mga kapatid. Small step counts. Okay? Small step counts. Remember yung kwento ni Miss Diane Tan, ano? Okay? 4 to 5 years niya winork out. 4 to 5 years siya, okay? Nagsimula before siya nag-overall top 1 at kumita ng mga
11 million in 4 months time. So, ibig sabihin, yung paghihirap, okay, niya, na-count yun the day na nagsimula siya. Day 1 na nagsimula siya. Kaya ikaw, yung small progress mo na yan na ginagawa mo ngayon, like yung attending this training, congratulations, this training counts. Yung mga natutunan mo dito ay magagamit mo in the future. Or magagamit mo mamaya or magagamit mo bukas. Okay? Alright, so thank you, ladies and gentlemen. Yan lang po yung simpleng topic natin for today. Okay, sa ating special training ng prospecting, inviting, and sponsoring. Maraming salamat po at God bless po sa ating negosyo. Sa tok-tok na negosyo po natin. Nako, abangan-abangan po ninyo kung ano yung mga instructions na gagawin ninyo para sa ating bagong-bagong tok-tok mall na negosyo. Okay? Bye! God bless! Bye-bye!
Hindi nagbago yung tono mo, Rani. Yan. Oo nga, no? O, di ba, guys? Pero good pa rin, Rani, syempre. Guys, hi, I'm Joe Bertan. I'm 37 years old. Kababata ko si... Spotlight mo. Yes. Okay. Meron na. Yes, hi guys. Joe Bertan here. 37 years old din. Kaklase ko si GM Justin since elementary. Ganon din. Kaklase rin namin sila Pres at Pres Jonathan and VP Carlito. Well, syempre, by saying that, napakaswerte namin na ganun yung nangyari. Pero syempre, hindi pa rin yan ang reason kung bakit kailangan na maging mas relax kami o kung ano man yung reason na mas madali ba yung gagawin namin for us to be successful na yun ang lagi nating binabalak, di ba? Honestly, ako yung tipong, like sinabi ko before, ako yung tipong tao na hindi ko linya yan. Kasi I'm in the creative side of JC Premier. Hindi ako marunong magbenta actually. Masyado akong malayo kila GM Justin, kila Pres Jonathan. So so before I was working for ABS-CBN. Head ako ng on-air graphics noon. So during that time, doon pa lang nagsimula si JC Premier. And syempre, barkada natin yung mga... How much your salary in ABS-CBN? May salary